Okay, so kabanata 16 na tayo 'no. Ang mga kapighatian ng isang inchik 'no, dun sa libro palagi yung susundin natin na reference 'no. Kasi may mga kabanata dito sa cartoon na ito na, iba yung pamagat 'no, na kabanata. So ang susundin natin palagi yung sa libro. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga nino. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong, Senyor Simon, akin lugi, akin maksak. Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganoon pala'y ano't kay raming botelya ng tsampan at mga panauhin. Okay, si Quiroga. Si Quiroga ay isang karakter sa El Filibusterismo na inchik or Chinese, okay. Alam niyo ba nung unang panahon 'no, nung mga panahon pa ng kalakalan 'no, malaya nakikipagkalakalan ang mga iba't ibang lahi 'no, na malapit dito sa Pilipinas. Katulad na lang ng China 'no, dati hindi naman talaga sila gano'n kayaman 'no, ngayon na lang sila talaga yumaman na bansa 'no. Yumaman sila dahil sa mahilig silang magnegosyo, okey? Na kahit piso lang yung ano nila, yung benta nila, ininegosyo nila 'yan. Kasi ang paniniwala ng mga Chinese kahit piso lang yung kita mo, benta benta pa rin 'yan, okey? So, ayun. So, meron ng mga Chinese noon, bago pa dumating ang mga Kastila. Nang dumating ang mga Kastila, naabutan na nila ang mga Chinese na nangangalakal dito. Kaya nga meron na tayong karakter na si Quiroga. Ang karakter na si Quiroga ay isang mangangalakal o isang businessman 'no, na naka-base dito sa Pilipinas. May asawa 'yan, isang Pilipina 'no, pero yung asawa niya hindi siya proud na asawa niya yon. Gano'n kasi yung, culture sa China noon 'no, na ang mga asawang babae ay parang ginagamit lang nila or parang utusan lang nila 'no. Kapag nakuha na nila yung gusto nila doon ay itatago na nila. So gano'n yung, ano nila culture nila 'no. 'Di ba nga naalala ninyo na meron sila may paniniwala 'no, ang China o mga Chinese na kapag ang anak mo ay lalaki swerte, kapag babae hindi gano'n. Hindi naman sinasabing malas 'no, pero maswerte ang mga lalaki sa kanila. Okay, so yun yung, ano doon, explanation doon. So itong si Quiroga kahit hindi niya paniniwala 'no, ibinebenta niya. Like 'di ba hindi naman sila Roman Catholic 'no, wala silang Panginoon, wala silang Diyos na sinasamba. Pero nagbebenta siya ng mga rosaryo, ng mga krus, ng mga mga imahen 'no, ng mga rebulto ng mga Roman Catholic 'no. Kasi nga binibili yon ng mga parokyano niya, kahit hindi siya naniniwala doon. Kasi nga ang ano niya lang talaga is pera, okey? So, nagkaroon siya ng salo-salo, hindi dahil sa gusto niya mag-celebrate dahil, naging successful siya 'no, kundi may kailangan siya 'no. Gusto niya magpalakas kay anong tawag dito, kay Kapitan General 'no, na idulog sa kanya yung tawag dito, yung konsulado ng China 'no. Yung konsulado ng China, ang katumbas ngayon sa panahon natin ay embassy. So gusto niya magkaroon ng embassy ng China sa Pilipinas that time at siya yung magiging ambassador, okey? Ayun, bakit ba gusto niya maging konsul o magkaroon ng konsulado ng China sa Pilipinas that time? Kasi para siya na yung kokontrol sa mga kalakal o sa mga binebenta niya. Kasi dahil walang konsulado ng China that time, dumadaan pa yun sa mga praile, sa mga Kastila at
marami pang nakukurakot. Gusto niya wala ng gano'n, okey, kapag nagkaroon ng konsulado. Maaari naman yung gusto niya, 'no, pero isasanggunin niya muna ito kay Kapitan Heneral. Kaya nga nagpatawag siya ng isang piging na ganyan para makausap niya si Kapitan Heneral. So, lahat ng mga pumapasok sa bahay niya, gini-greet niya na, "Tuloy po kayo, kumain kayo ng marami." Pero pagkatalikod, bina-bash niya. Nasabi na dumating pa 'to, hindi naman invited, yung mga ganito, mga hampas lupa, mga patay gutom, yung mga ganyan. Lahat sinasabihan niya ng gano'n. Kasi itong si Quiroga kuripot naman talaga ito, 'no? Meron siyang mga negosyo, lahat ng mga negosyo niya, 'no, halos ay mga, ilegal. Pero pinapayagan ito dahil ang mga prayle, ang mga Kastila ay libreng nakakakuha ng mga paninda niya. Okey. Tapos meron pa itong mga kubol sa likod ng bahay niya, eh. Ano yung mga kubol, yung parang mga tent na kung saan nandoon yung mga babaeng bayaran tapos alam niyo na yung gagawin nila, 'no, tapos rerentahan yun ng kung gusto magrenta tapos magbabayad sa kanya. So may mga babae siyang bayaran na, nasa likod ng bahay niya. Tapos yung mga prayle o yung mga Kastila libre lang nakakagamit doon. Kasi nga kapag hindi niya nilibre baka pag-iinitan siya, ipasarado yung ano, yung, business niya. Worst scenario pa ay baka ipakulong pa siya kaya nga pinagbibigyan niya. Kaya nga daw nalulugi daw yung negosyo niya, pero hindi naman nalulugi yung negosyo niya, 'no? Ang dami niyang negosyo, ang lakas niyang magpatong, kaya nga talagang asensadong-asensado yung negosyo niya. Si Simon nandito sa eksenang ito, hindi dahil gusto niya makikain kay Quiroga 'no, kundi sinisingil niya si Quiroga kasi gigipitin niya. Nagpautang kasi si Simon ng 3 pulseras, 'di ba mag-aalahas si Simon. So pinautang niya ng 3 pulseras si Quiroga. Anong ginawa ni Quiroga doon, binenta niya ba? Hindi, ibinigay niya yon kay Pepay, 'no. So 'di ba si Pepay ay, um, kabit ni Don Custodio. Si Don Custodio kasi ang may hawak din sa kaso ng gusto ni Quiroga, yung magkaroon ng konsulado ng China sa Pilipinas. So, para mapapayag niya itong si Don Custodio kasi hindi niya naman makakausap din si Don Custodio, hindi yan nakikipag-usap ng hindi niya ka-level, 'di ba? So, sabi ni Simon, "Kausapin mo si Pepay kasi si Pepay kabit siya ni Don Custodio. So, kapag napapayag mo si Pepay, baka mapapayag mo na rin si Don Custodio." So, ayun, para makausap niya si Pepay, binigyan niya ng pulseras. Ang una, dapat isa lang yung uutangin niya na pulseras. Pero dahil nga nagandahan si Quiroga sa mga pulseras, kinuha niya yung 3. Sabi niya, "Para sigurado, papipiliin ko na lang si Pepay sa 3 'to." So, kinuha niya yung 3, ta's ibabalik na lang daw yung 2 kung sakali. Nung pinakita niya na yun kay Pepay, si Pepay dahil nga sugapa sa pera yan, sa kayamanan niya, kinuha niya yung 3. Wala na nagawa itong si Quiroga, kundi lumunok na lang ng laway niya 'no, napalunok na lang ng laway niya dahil nga sa ang mahal ng mga pulseras na yun. Eh, may kailangan kasi siya, eh. Kaya nga sabi ni Pepay nun, "Sige ako ng bahala, papakiusap ko kay Don Custodio na magkaroon ka ng konsulado ng China." So, mababawi niya naman yun, eh, kapag talaga nagkaroon siya ng konsulado ng China. Kaya nga itong si Simon sinisingil na niya. So, 'di ba nga sabi ni Quiroga dito, paano mo ko sisingilin, eh, nalulugi nga yung negosyo ko, which is hindi naman talaga. Sa China kasi 'no, ang paniniwala nila, opposite attracts. So, kapag sinabi mo na nalulugi yung negosyo mo, darating yung pagkaasenso kasi nga opposite attracts, eh, 'no. Pero kapag sinabi mong, um, tawag dito, umaasenso yung negosyo mo, malulugi't malulugi 'yan. Yung parang ang tawag doon, may evil eye na tinatawag. Okey, so gano'n yung paniniwala nila. Nung sinabi niya nalulugi, ibig sabihin malago yung negosyo niya at hindi naman naniniwala itong si Simon do'n sa sinabi niyang nalulugi. Sabi ni Simon kailangan niya na yung pera para ipambayad doon sa mga tauhan na kakausapin niya. Okay, let's continue. Dinala ni Quiroga si Simon sa isang silid at dito ipinaliwanag ng Pinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, naibigay niya sa isang maganda at kabigha-bighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki
ang 3 pulseras. Matapos ay inilahad pa ng Sino ang mga pautang nito na hindi binabayaran. Kumpre, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siya, gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa inyong tindahan. Hindi magkasing lahat sa aking bahay. Okay. So alam ni Simon na itong si Quiroga meron siyang malaking bodega kasi nga negosyante siya. So alam 'di ba sinabi ko naman lahat ng kilos ni Simon patungong paghihiganti 'yon. So sobrang talino ni Simon, naiisip niya yung mga bagay na 'yon na na magagamit niya si Quiroga sa paghihiganti niya kasi nga nag-order na siya ng ng mga baril, ng mga sandata na magagamit ng mga mauuto niyang mga tao sa himagsikan. So dumating na 'yon. 'No, kailangan niya lang itago kaso hindi niya matago 'yun dahil sobrang dami kailangan ng isang bodega at ang meron lang na bodega na malaki, si Quiroga. So kaya nga itong si Quiroga ginigipit niya. So planado 'yun, yung ipahiram niya ng 3 pulseras na nagkakahalaga ng tig-3,000 each, so 9,000 'yun, 'no, para maggipit si Quiroga at pumayag. So, yung ngang bayaran ni Quiroga, may pambayad naman siya pero ayaw niyang ipambayad kasi puwede niya pang ipaikot yung pera na 'yun, eh, okey? So 9,000 yun, so malaking pera na yun that time, 'no? So milyon-milyon na yun kung katumbas dito sa panahon natin, 'no? So sabi niya, babawasan natin ng 2,000 gawin natin 7,000 na lang kung papayag ka sa gusto ko. Pero ayaw pumayag ni Quiroga kasi nga mapapahamak siya. Kasi kapag nakita sa bodega niya yung mga baril na yun, puwede siya makulong, 'no? Kasi bawal nga, gun ban, 'di ba? Pero ang nagpapayag sa kanya ay pera din, 'no? Sabi ni Simon dito, ang mga sandata na yon ay pamimigay natin sa mga Indio. Pagkatapos natin ipamigay sa mga Indio sa bahay nila, magsusumbong tayo na may mga sandata sila tapos makukulong sila. Kapag nakulong sila, piyapiyansahan natin sila. Kapag pinyansahan natin sila, magbabayad sila sa atin ng doble. So, doon napapayag si Quiroga kasi nga kikita pa sila ayon kay Simon. Pero hindi naman gano'n yung mangyayari, 'no? Kasi pamimigay talaga yon ni Simon sa mga mauuto niyang mga Pilipino o mga Indio para sa himagsikan. Pumayag lang si Quiroga dahil nga sa sinabing yon ni Simon na hindi naman totoo. Eh, next. Nagulumihanan si Quiroga sa narinig. Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito itatago sa iba-ibang bahay ng unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Alam na ninyo, Ngunit bantulot si Quiroga dahil takot siya sa armas. kung hindi ninyo magagaway sa iba ako lalapit. Ngunit, kakailanganin ko ang 100,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. So, pumayag na si Quiroga dahil nga ayaw niyang bayaran ng buo yung utang niya kay Simon, 'no? At saka naisip niya na kikita pa siya dun sa gagawin nila. Napapayag din ni Simon si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap-usap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Lee. So, Kabanata 17 yun 'no, ang perya sa Quiapo. So, merong usap-usapan na may magaling na magikero daw doon sa perya sa Quiapo. Ang pangalan ng nagma-magic ay si Mr. Leeds, 'no? So, inimbitahan ni Simon na manood ng magic ni Mr. Leeds yung mga nag-uumpukan doon na mga opisyales katulad nila Padre Camorra, Padre Sibylla, si Padre Irene, si Padre Salvi, 'yan 'no, at marami pang ibang mga opisyales 'no. Kapitan General nandun din 'no, so pati si Benzaib nandiyan din, so marami 'no. So
gusto ni Simon na mapanood nila yung magic ni Mr. Leeds. Okay. So yan yung kabanata 16, ang mga kapighatian ng isang inchik. Next, kabanata 17. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan. Palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi ng mga kutsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaid. Habang nasa kalye, tila nakakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mata. Okay, so ang perya sa Quiapo, pinakamadaling kabanata ito, no? Kokonti lang yung mga nangyari dito. Ang perya sa Quiapo, 'di ba totoo naman na merong Quiapo, no? Sa Manila 'yan. Okay. Ngayon, ang itsura yan ng Quiapo ay kapag pumunta ka doon siksikan, eh. Para kang nag-apo na kayo, pumunta na kayo ng Friday ng Apo, dun sa simbahan ng Apo, gano'n kasiksikan, 'no? So, ganyan na ngayon sa Quiapo, 'no? Pero dati malawak pa yung Quiapo, 'no? So, puwede pa magperya doon. So, ang perya na 'yan, 'no, may bayad diyan siyempre, 'no? Pero yung mga, opisyales wala silang bayad, 'no? Parang ginagamit nila yung kapangyarihan nila o posisyon nila para makapanglamang ng tao. Okay, so may mga kubol 'yan. 'Pag sinabing kubol, 'yun yung mga tent, 'yan yung mga nakikita ninyong tent ngayon. Sa bawat tent o bawat kubol merong mga palabas o kaya naman tindahan o kaya kung ano-ano pa, okay. So, isa diyan yung tent ni Mr. Leeds na kung saan siya yung pinakasikat na kubol na nagpapalagay o nagpapalabas ng magic. Okay, si Padre Salvi nandiyan, sina Padre Camora, sina Benzaib at lahat ng mga halos mga opisyales. Pero ang nakikita niyo lang dito sa cartoon na ito ay si Benzaib, si Padre Salvi at saka si Padre Camora. Si Padre Camora, tuwang-tuwa siya sa mga nakikita niya. Busog na busog yung mata niya kasi nga nakikita niya yung mga magagandang babae diyan. Ang ginagawa pa niya diyan, sa pagkamanyak niya, kunwari natatalisod siya tapos kapag natalisod siya mapapahawak siya sa mga maseselang bahagi ng katawan ng mga babae, tapos magpapasori siya tapos biglang kikindat. 'Di ba, imaginin mo na lang nakakadiri yung ginagawa niya, okey. Pero walang magawa yung mga kababaihan kasi nga pare siya, 'no? Tapos, ang depensa pa ni Padre Camorra di niya sinasadya kasi natatalisod siya. Okay. So, ayan, nasalubong pa nila diyan si Isagani pagkatapos, um, sasabihin ni Padre Camorra diyan na, napakayabang ni Isagani, pero ang totoo lang ay gustong-gusto kasi ni Padre Camorra si Paulita Gomez, 'no, yung kasintahan ni Isagani. Hindi umiimik diyan si Padre Salvi kasi nga parang may nararamdaman siyang kakaiba, 'no, na parang may mangyayaring hindi maganda. Okay, so 'di ba kapag may mga gano'n tayong mga pakiramdam na halimbawa kapag umalis tayo ng bahay, tapos feeling mo may mangyayaring kakaiba o parang ang sama ng pakiramdam, hindi na masakit yung katawan mo 'no, parang yung pakiramdam mo sa mga mangyayari parang kakaiba, gano'n. So natatahimik siya kasi gano'n yung nararamdaman niya. Si Benzaid excited diyan na manood 'no, ng tawag dito, manood ng palabas ni Mr. Leeds kasi may napanood na daw siya sa ibang bansa na ganyan na pandaraya lang yung magic, reflection lang siya. So gusto niya makapagbida diyan. So siyempre kapag na-reveal niya yung pandaraya ni Mr. Leeds, magiging sikat siya, 'di ba? Parang siya yung main character gano'n. Okay, next. Nang mapadaan si Paulita na kasama sina Isagani at Doña Victorina, na ibulalas ni Padre Camora. Ang ganda! Ang ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko.
So ito yung sinasabi ko yun na nasalubong nila si Isagani, Paulita Gomez at saka Victorina. 'Di ba mahilig kasi sa mga magaganda ito si Padre Camorra. Okay, next. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. Narito si Padre Camorra. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzay? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Ito pa yung isang issue na pinag-usapan dito na may nadaanan silang isang kubol na pinagtatawanan nila yung artwork na gawa ng Pilipino, no? So, meron diyan yung La Preza, no? At saka yung Praibutad. Yung La Preza, yun yung um tawag dito, inukit na tawag dito, luwa yung mata, yung kanang kamay, yung kanang mata niya, yung ano niya, yung kanang bahagi ng katawan niya, 'no, ay hindi proportionate sa kaliwang bahagi ng katawan niya. Yung kaliwang bahagi ng katawan niya maayos, 'no, pero dun sa kanang bahagi ng katawan niya hindi maayos katulad ng kanang mata niya luwa, 'no, yung kanang bibig niya nakangiwi, tapos yung tenga niya talagang sabog at saka malaki. 'No? Tapos yung kamay niya malaki ano maliit na parang pilay pa, tapos yung ano niya, yung paa niya maliit din. So hindi talaga proportionate. Yun yung La Preza. Ito yun 'no, yung 'yan. Tapos, meron pa diyan na praibutad, okey? Na kung saan yung pari na yun ay nakaupo siya na naka-slouch pagkatapos malaki yung tiyan. Pinagtatawanan nila 'no, na nadaanan nila yan kasi daw ang papangit ng itsura. Pero hindi nila kasi kapag kasi hindi mo alam yung art, pagtatawanan mo talaga yung itsura nila, eh. Pero kapag nakaka-appreciate ka ng art, magaganda yung gawa nila kasi may meaning yan. So totoo naman na magaganda yung gawa, may meaning 'no. Hindi nila alam na patungkol sa kanila yung mga artwork na yan, katulad ng La Presa. Yung La Presa, patama yun kay Benzay. Kasi si Benzay wala siyang ginagawang tama. 'Di ba yung right part ng bahagi ng katawan ng La Presa, hindi proportionate o ang pangit ng ano ng bawat ng bahagi ng kanan bahagi nung um, ano na yan, na artwork na yan. Pinagtatawanan nila kasi gano'n daw yung ano, may kapansanan daw. Pero ang totoo, para yun kay Benzide. Kasi si Benzide, isa siyang journalist na walang ginawang tama. Wala siyang wala siyang ginawang right, parang gano'n. Okey, 'di ba ang ganda nga ng ano, eh, ng connection, 'di ba? Kasi si Benzide, manunulat yan, pero hindi naman niya sinusulat kung ano yung tama, 'no? Kung ano lang yung gusto niyang isulat, yun lang yung sinusulat niya. Yung praibotad diyan, patama yan sa halos lahat ng mga, um, praile, partikular na kay Padre Camorra. Kasi kamukha ni Padre Camorra yan, eh, eto, oh, na naka-slouch yan. Mali lang yung pagkaka-drawing dito pero naka-slouch yan na butad yung ano niya. So yun yung simbolismo ng mga praile na nagpapalaki lang ng tiyan at tsaka bulsa na wala namang ginagawang tama kundi manggahasa at tsaka magnakaw sa kabayan ng bayan, 'no, at manakot ng hindi naman tama. Okey. Pero gano'n pa man, itong si Padre Salvi wala pa rin siyang kasi nga iba yung pakiramdam niya. Okey, next. Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon. Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Kupre, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot sa pagmayari natin dyan sa pasok sa panghalan ni Mr. Lee. Hindi. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayan si Mr. Reed. Kaya't nagmaang-maangan na. Okey. So, si Simon, niyaya niya na manood nga ng magic show ni Mr. Leach, yung mga opisyales na katulad nila. Pero nung pagdating sa Quiapo, wala naman siya. Ano, parang sinasabi na natakot daw si Simon, pero tumuloy pa rin ang mga opisyales para manood ng, magic show ni Mr. Leeds. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, makikilala ninyo't pawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds.
So gaya nga ng sinabi ko, si Benzaib excited na siya na makapasok sa kubo ni Mr. Leeds para i-reveal yung pandaraya na meron si Mr. Leeds. Mare-reveal ba ni Benzaib yun? So tignan natin sa susunod na kabanata, Kabanata 18, mga kadayaan. Oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo. Malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila, palibhasay na nirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang de alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Okay, so amoy matanda, alam niyo yung amoy na parang alimoong, parang gano'n. So gano'n yung amoy sa kubol ni Mr. Leeds. So that time nung pumasok na yung mga opisyalis diyan o tsaka yung mga matataas na tao, no, na kasama ni ano nila nila Simon. Hindi exclusive lang sa kanila, hindi sila nagpapasok ng iba. Okay? So, alam ni Mr. Leeds na sila yung mga opisyales sa Pilipinas, kaya talagang ginandahan niya yung presentation niya. Pumunta, bago mag-start magsimula si Mr. Leeds, sinabi niya kung meron daw katanungan sila. So, si Benzaib diyan, pupunta diyan dun sa harapan para tignan yung salamin na binabanggit niya. Nung tinignan niya yung salamin na binabanggit ni Benzaib, wala siyang nakita. So napahiya siya. Natahimik tuloy siya kasi wala siyang nakitang salamin. Ibig sabihin, walang daya. Pero tama naman si Benzaib, no? Na merong daya yan. Yung kasing lamesa na ginagamit ni Mr. Leeds, tatlo lang yung diyan, yung paanong lamesa. So doon sa bawat paan lamesa na yun, doon nakatago yung mga salamin, nagre-reflect siya doon sa pinakabutas. So, halimbawa yan, pero yung lamesa kasi pabilog yun. Ito yung lamesa niya, may butas yan sa gitna. So diyan lilitaw yung reflection ng ulo. Pero nanggagaling lang yung reflection na yun doon sa tatlong paa, no, ng lamesang ito. Okay, so totoo na yung merong reflection lang, pero hindi yun nakita ni Benzaib, kaya nga napahiya siya. So ibig sabihin, totoo daw sabi ng mga nanonood na may magic talaga na ginagawa itong si Mr. Leeds. Samantala, nais ni Benzaib na ibunyag ang daya ng tinatawag na esfinge ni Mr. Lee. Pinuri ni Benzaib ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya, ngunit wala siyang nakitang anuman. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na. Napakabagal namang taon to. Kung gayoy, magsiyuko na po. So ayun, okay, tuloy na natin. Mga kaginoohan, minsan dumalaw ako sa piramide ni Khufu, ika-4 na libi ng mga paraon. Sa isang libing ang gawa sa batong buhay na pula, ay nakita ko ang kahang iyan na maaari ninyong tiyasakin. Amoy bangkay! Kamoy ng 4,000 taon! Ang kahang ito, mga ginoo, ay may lamang sandakot na abo at paputol na papiro na kinasusulatan ng 2 salita. Nang magawa kong bigkasan ang unang salita, nasindak ako nang buksan ko at matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagtatakot at binasa ang 2 salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay ang sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang 2 salitang makapangyarihan, ang likha at panggunaw, ang buhay at pangkatay. So nagkwento itong si Mr. Leeds kung paano niya nakita yung ulo na nagsasalita. Okay? So pumunta daw siya sa isang malayong lugar, pagkatapos may nakita siyang kahon na merong abo. Tapos may nakasulat doon na isang salita. Ang salita na yon ay Deremov. Deremov.
F, Deremov. Okay, so ang Deremov, ang ibig sabihin niya, pambuhay at pampatay. Pati yung isang sinabi niya kanina. Okay? Panglikha at pambuhay at pampatay. Okay? So, kapag sinabi mo yung Deremov, mabubuhay si Imutis, no? Kapag sinabi mo yung Deremov, mamamatay si Imutis. So, on and off siya. Ganon. Ang pangalan pala nung ulong nagsasalita na yon ay Imutis. Okay? So, ayan na. Sa gitna ng katahimikan at sa nanginginig na tinig ay nagpatuloy si Mr. Lee. Mga Ginoo, sa pamamagitan ng isang salita'y nabuhayin ko ang sandaot na abot. Ang makausap ninyo, ang tanging niligang nakapagsalot ng karakter ng kasalubusan at ng nasunod. Espinte, ipakilala mo sa mga narito kung sino ka. Nung matapos ang aking patakin, mukha mo anak ko Iglesia, Asteria, Servicia, o inuwi na ng iyong bayan, upang manilaan hanggang sa pagmaki ng unifon sa kanyang ingay. At nung magdaan ako sa Babilonay, napatid ko ang isang nakilakilabot na lilim ng bandurana nitong mata, ang kinilang pag-ibig. Sa bakit ng isang mo siya ay pag-ibig, ay pinalak ni aking ikasasuri sa pagmamagitan ng tubig na pinag. Okay. So yung ikinakwento niya, no, isa-summarize ko na lang. Meron siyang kasintahan, no, na anak ng pari. Okay? So magpapakasal na sila, kaya lang merong nagkagusto na batang pari doon sa kasintahan niya. Hanggang sa gumawa ng paraan yung karibal niya, yung ang batang pari na pinagbintangan siya na na magkakaroon ng na nagbabalak siya ng himagsikan, ano, hanggang sa pinaghahabol siya. So pinatay siya. So pinatay siya ng ano, ng mga gwardiya sibil, no, ng mga tauhan ng tatay ng kasintahan niya dahil nga binaligtad siya nung karibal niya na batang pare. So kung matatandaan ninyo, parang kwento yon ni Ibarra. Tama, si Ibarra ganyan din yung nangyari, 'di ba? Nung pinagbabaril siya, bakit siya pinagbabaril kasi nga pinararatangan na pilibustero um si Ibarra, no? Tapos iniligtas lang siya ni um sino kasi yun? Si um kalimutan ko yung pangalan. Pero yun nga, okay? So, kung ano yung kwento ni Ibarra ay kwento rin ni Imotis. Next. Pinalitan niya lang yung ano, yung pangalan pati yung mga lugar. Ikinukuman ko ang kanya, itigla ko ang ipak. Hindi, Okay. Medyo sira yung audio dito, no, ng part ni Imotis. Pero yun nga, yung kinuwento niya, yun yung naparatangan siya at pinatay siya, pinaslang siya hanggang sa pinugot yung ulo niya. Okay, kaya nga naging ulo na lang siya, no? Pagkatapos, ayun. Okay? Next.
Okay. Habang sinasabi yon ni Imotis, nakatingin siya kay Padre Salvi. Kaya pala itong si Padre Salvi, hindi siya mapakali na parang may maling mangyayari. Ito pala yon, 'no? Lahat ng mga kinuwento ni Imotis ay parang kay Ibarra kasi kagagawan yon ni Padre Salvi. Okay. Parang naalala ngayon ni Padre Salvi yung mga ginawa niya kaya nahimatay siya. Okay. Kaya nga ngayon, dahil nga mapagparatang daw yung palabas ni Mr. Leeds, hulihin siya hanggang sa si Mr. Leeds umalis na 'no, nakatakas. Kasi nga yun naman talaga yung balak niya. So, anong nangyari ba ganun yung kuwento ni Imotis, 'no? Kasi ang balak talaga ni Simon yun na takutin itong si Padre Salvi at iparinig sa lahat ng mga opisyales yung mga pinanggagawa ni Padre Salvi nung No Limitang pa lang, okey? So, kinasabwat niya itong si Mr. Leeds na magkaroon ng, tawag dito, magkaroon ng, magic show, pero ang totoo, yung refleksyon na yun, si Simon yun. Si Simon nasa kabilang kubol siya o kabilang tent siya. Siya yung nagsasalita, siya yung ulo ni Imotis, 'no, ano lang siya, inayos niya lang yung mukha niya para hindi siya mapagkamalang siya yun, 'no, na para mapaniwala niya yung mga tao na nanonood sa kanya na isa siyang nagsasalitang, pugot na ulo, okey? So, ayun. Next. Nang makauwi si Placido sa tinutuluyan niyang bahay kasera, nadatnan niya ang inang si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at dalhan siya ng kwalta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at ang dahilan nito, Naipangako ko sa iyong mama na arugain kita. Patuturo ang maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano ang sasabihin ng ama mo kung ako'y mamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Anong mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis at magpakumbaba ka. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, inang. Marami ng buwan ang aking pagtitiis. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya'y manunulitan na muna ako bago bumalik sa universidad. Okay. So, si Plácido Penitente, pati ang kanyang nanay na si Kabesang Andang, okay. Si Kabesang Andang kasi pinapasyalan niya naman 'no, monthly itong anak niya sa Manila 'no, kung saan nag-aaral nga si Plácido Penitente, taga ano 'to, Tanawan, Batangas, 'di ba? So, nakita niya na nasa bahay si Plácido Penitente, 'di ba nga umuwi si Plácido Penitente tapos nadatnan niya yung nanay niya. So, tinanong ni Kabesang Andam, "Bakit nandito ka, di ka ba pumasok?" Sinabi nga ni Plácido Penitente na ayaw niya na mag-aral. 'Di ba nga 2 beses nang sumulat si Plácido Penitente sa nanay niya na gusto niya ng tumigil, pero itong si Kabesang Andang ayaw niyang tumigil sa pag-aaral Plácido Penitente. Kasi daw kapag tumigil siya, anong sasabihin ng mga kumare niya, 'no? Ano yung sasabihin ng mga ibang tao? So, si Kabesang Andang, isa siyang nanay na mas iniisip niya pa yung mga sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng anak niya, okey? Pero yung ano niya, yung sinasabi niya na kailangan mag-aral ka, ano naman yun 'no, pagiging isang ina yun na kailangan mag-aral ang isang anak kasi para may maganda nga um, yung kinabukasan ng anak 'no. Pero hindi niya iniintindi kung ano yung nangyayari talaga sa anak niya, kaya nga nagkakaroon sila ng problema. Kasi mas inuunawa niya pa o iniintindi niya pa yung mga sasabihin ng ibang tao kasi nga tumigil sa pag-aaral yung anak niya. Sabi niya, "Wag kang mag-alala, papakiusapan ko yung mga, teacher mo, pakikiusapan ko yung si Padre Sibila para lang makabalik ka sa pag-aaral." Pero ito si Placido Penitente decided na siya na hindi na siya babalik ng UST o ng pag-aaral dahil nga sasawang-sawa na siya sa sistema ng edukasyon na meron sila doon.
Okay, gusto niya magtulisan na lang daw siya o gusto niya pumunta sa Hong Kong para magpayaman. 'Pag yumaman na siya, pupunta siya at babalik siya dito sa Pilipinas para maghigante. Gano'n yung gusto niyang mangyari. Dahil sa sinigatan naman ng ina ang pangangaral tungkol sa pagtitiis at kababaang loob, umalis si Placido. Hindi na kumain ng kahit ano at tinungo ang daungang himpilan ng bapor. At pagkakita sa isang bapor na aalis patungong Hong Kong, nakaisip na magtanan, magpayaman doon upang labanan ang mga praile. Ibig kong maging malaya, mabuhay ng malaya. So, ayan yung sinabi ni Plácido Penitente. Yung gusto niya na maging malaya, gusto niyang pumunta sa Hong Kong at magpayaman ta's babalik dito para magganti. Yun ay ginawa ni Simon, okey? Kaya nga itong si Plácido Penitente pupunta siya kay Simon para mangutang ng pera, kasi nga wala siyang kapera-pera. Paano siya pupunta ng Hong Kong, eh, wala nga siyang kapera-pera. So, pupunta siya kay Simon para mangutang, okey? Namataan ni Placido si Simon sa perya. Kinausap niya ito. Ibig ko po sanang mangutang ng loob. Mayroon po lamang akong sasabihin. Nais kong magtungo sa Hong Kong. At bakit? Nang hindi sumagot si Placido, minarapat ni Simon na isama sa Calieris ang binata. Okey. So, si Simon dito, hindi niya pinahiram ng pera si Placido kasi sabi niya, "Bakit ka pa pupunta ng Hong Kong para magpayaman at maghigante kung ngayon pa lang matutupad mo na yung pangarap mo na maghiganti ka. So, sumama ka na lang sa akin, maghihiganti tayo sa mga praile." So, 'di ba? So, yun kasi yung gusto ni Placido, eh, para maghiganti sa mga praile 'no, sa mga umaabuso sa mga Pilipino. So, napapayag niya. So, ayun 'no, magiging kakampi tuloy ni Simon si Plácido Penitente. So, pumunta sila sa Calle Eris na kung saan nandoon yung maestro o yung isang teacher na gumagawa ng, pulbura para sa mga bomba na, paputok o bomba na na gagamitin nila sa paghihigante o himagsikan. Nang makababa sa karwahe, iniwan ni na Simon at Placido ang daan at nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng ilang bahay. Namangha si Placido nang makitang sanay na sanay maglakad doon ang mag-aalahat. Nakarating sila sa malawak na bakuran na may maliit na dampa na naliligid ng mga puno ng saging at puno ng bungaw. So, ayan 'no, so nandiyan yung maestro na yun yung teacher na tinanggalan ng trabaho dahil nagrereklamo siya 'no, sa gobyerno na, o humihiling siya sa gobyerno na kailangan merong maayos na silid-aralan yung mga estudyante niya. Tapos sinabi ng ano, ng gobyerno na mareklamo daw yung teacher na yun kaya inalisan 'no. So yun yung nagiging solusyon ng gobyerno that time 'no, na kapag merong nagrereklamo, may nagsasabi ng katotohanan o problema na kinakaharap nila, para hindi na magreklamo o ang tawag dito, para hindi na pumuna, tatanggalan na lang nila ng trabaho. 'Di ba gano'n yung ginagawa nila, 'no? So, iyon natanggalan ng trabaho pero nagkaroon ng oportunidad itong si Simon na tulungan yung teacher na yun, 'no? Pero in a bad way 'no, kasi yung teacher na yun, teacher siya sa science. So, magaling siya sa mga chemicals. So, sabi niya, "Maghiganti na lang tayo. So, marunong ka naman sa chemistry. So, magagamit natin 'yan. Gawa ka ng pulbura 'no, ipampapalaman natin para gawing paputok, okey, o pampasabog." So, yun yung ginawa nila. Pagkatapos kumatok ni Simon, Ginoo, Nariyan na bang pulbura? nasa mga sako. Hinihintay ko na lang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Handa na ang lahat. Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tinyente at kabo. Makikita ninyo sa lamayan ng isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng tales. Kailangang narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga Arabal ay hindi pa handa.
Hindi na kakailanganin ng mga Arabal, ang mga tauhan ni Cabezang Tales, ang mga naging karabinero, isang rehimyento ay sapat na. Kung ipagpaliban pa ay baka patay na si Maria Clara. Okay. So, hilaw yung plano ni Simon dito kasi nagmamadali na siya. Ma Maudlot lang ng kaunting panahon yung plano nila, maaring hindi na mailigtas si Maria Clara, baka mamatay na si Maria Clara kasi nabalitaan ni Simon na may sakit si Maria Clara sa katauhan ni Basilio. Nabanggit ni Basilio yun na malubha na daw yung sakit ni Maria Clara. So, kaya nga itong si Simon nagmamadali na siya maghimagsik, maghiganti para mailigtas si Maria Clara. Yung bumbong na binanggit na maestro, yun yung mga kawayan. So isisiksik nila yung pulburo dun sa kawayan, pampasabog yun. Tapos yung arabal na binanggit niya, yun yung mga kapitbahay na nayon. Halimbawa, dito sa Angeles, yung arabal ng Angeles, San Fernando, Porac, Mabalacat, Magalang, yun yung mga katabing bayan na tinatawag. Sabi nga ng maestro, hindi pa daw ready yung mga arabal o yung mga kapitpook, no, ng ng, tawag ito, ng Maynila. Pero hindi na daw kakailanganin yun kasi kung kakausapin pa sila baka mahirapan pa sila or, habang panahon pa yung gugugulin nila. So, kailangan na nila magmadali. So, hilaw talaga yung plano na 'to, 'no? So, ang dami na nilang mga kakampi. Ultimo sina Cabezang Tales na mga tulisan na hinahawakan niya o nililid niya, talagang naging kakampi na nila. Okay, nagugulat na lang ito dito si Plácido Penitente kasi kahit na sinabi niya na gusto niyang magigante, kung biglaan na ganyan parang napapa-atras siya, 'no? Na parang hindi ito yung gusto ko, parang totoo ba 'to, yung mga gano'n. Okay, next. Inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Pagkatapos, walang imik at magulo ang isip na nilakad niya ang eskolta. Samantala, si Simon ay malalim na nag-isip. Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na. At ang tagumpay ko ang isang magbibigay katwiran sa akin. Kung tumulag ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sapat na ang mga pangarap, ang mga maling akala, at siyang patalim sa biyak na cancer, parusahan sa matatamang hilig. Okay. So, ang pagiganti niya ay para sa tatlong 'yan, si Elias, si Maria Clara, si Kapitan Tiago, pati na rin yung tatay niya, 'no, na, inabuso ng mga, Kastila. Okay? So, 'yan yung kabanata 19. Next, kabanata 20. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya'y walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman, at iba pa. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mestisang nabibilang sa isang angkang mayaman sa syudad. Sa pamamagitan ng salapi ng kanyang asaway, nagsikap siyang mga lakal at tumanggap ng anumang paggawa ng pamahalaan at ng ayuntamiento, kaya't nailuklok siya sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. So, ayan si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo o kilala bilang Don Custodio. Okay? Si Don Custodio, siya yung nagpapasya, no? O siya yung taga-decide ng Kapitan General. So, binigyan siya ng kapangyarihan na gano'n dahil paniniwala ng Kapitan General, matalino itong si Don Custodio. Pero hindi naman siya gano'n katalino. Hindi rin siya gano'n kabobo, no? Parang ano lang, average lang. Pero paniwalang-paniwala na matalino si Don Custodio dahil binalita yon ni Benzaib. Kasi si Benzaib, 'di ba manunulat 'yan. So, nagdebate kasi si Benzaib at saka si Don Custodio, natalo si Benzaib ta's binalita na niya na matalinong-matalino itong si Don Custodio. Kaya nga pinagkatiwalaan ngayon si Don Custodio sa mga pagpapasya ng bansang Pilipinas that time. Okay? So may asawa 'yan, yung asawa niya mayaman, 'no? Nung nasa Espanya sila, hindi sila pansinin, parang normal lang sila kahit na makihalubilo sila, para maliit pa rin yung tingin nila sa kanila. Kaya nga nung pagpunta niya dito sa Pilipinas, hangang-hanga yung tao sa kanya. Yung parang nagustuhan niya kasi nga doon sa Espanya 'di man ako pinapansin, dito sa Pilipinas, mataas pa yung posisyon ko. So dito na lang ako.
So ang dami niyang nauuto dito sa Pilipinas. Next. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya upang ipagamot ang sakit sa atay, walang pumapansin sa kanya. Nakita niya ang sarili na napakaliit at walang kabuluhan. Dooy hindi siya pinupuri. Hindi siya nakakahalubilo ng mayayaman. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ang dahilan kaya't hindi siya pansinin at naging mababa sa paningin ng mga kasamahan. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Sa mga unang buwan niya sa kanyang pagdating ay wala siyang nababanggit kundi ang Madrid, ang mabubuti niyang kaibigan, mga ministro, hinatawan at manunulat. Maraming opinyon si Don Custodio tungkol sa mga Indio. Uy, lumalagay na parang ama at tagapagtanggol. Ngunit kinakailangan ang bawat bagay ay malagay sa dapat kalagyan. Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangan ulitin sa kanila araw-araw na sila'y walang kakayahan. Yan ang lihim na karunungan sa pamamahala. So, yun yung sinasabi niya, no? Na para daw mautusan mo o mapaikot mo yung mga tao, iparamdam mo daw sa kanila na wala silang kakayahan, na maliit lang yung ano nila, yung um, tawag dito, yung posisyon nila sa buhay, no? So, para daw makontrol mo sila. So, ganoon yung lagi niya sinasabi sa mga Indio, na wala silang kakayahan, wala silang pinag-aaralan and all, para makontrol niya. Okay? Next. Dahil sa ipinamamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. So, ayun, no? So, sa kanya pinahawak yung pasya, no, na pagpapatupad ng Akademya ng Wikang Kastila. Okay. So, next, kabanata na tayo, kabanata 21. Ang gabing yaon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedad. Itatanghal ng operetang Frances de Maicure ang una nilang palabas, ang Les Cloches de Cornoville. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala nang mabiling bilyete para kay Padre Salvi at iba pang nais makapanood. Mahabang-mahaba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa Entrada General. Nagkaroon na ng awayan sa takilya ng mga sinasabing filibustero, mga lahi. Ngunit ang mga iyo'y hindi rin nakapagpalabas ng mga bilyete, kaya't nang kulang na lamang ng 15 minuto sa ikawalo, ay malaki ng halaga ang iniaalok sa mga upuan. Makapal ang mga tao sa papasukan at nakaiinggit na pagmasdan ang mga pumapasok. Tawanan, bulungan at batian ang maririnig sa mga huling dumating. Okay. So, mga ayos Maynila, kabanata 21. So, merong isang palabas na ipapalabas sa Maynila, yung Les Cloches de Corneville o mga kampana sa ayan, ang mga kampana sa Corneville. Okay, palabas ito na Pranses na ayaw ipalabas sana ng mga praile kasi daw bastos. So, kapag daw napanood ito ng mga tao, no, akala nila pinapayagan nila yung kabastusan. Pero technique lang 'yon, no? Ayon nga sa isang karakter dito mamaya, Ang gabing yaon ulitin ay may natin. pagtatanghal Ay sa next pala. Teatro de Variedad. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya'y si Camaron Cocido, anak ng isang tanyag na angkang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Dapat mong malaman na ang dagsa ng mga taong ito'y kagagawa ng mga praile. Okay. So eto nga 'no, ituloy natin si Camaron Cocido. Si Camaron Cocido mayaman 'yan pero nagpapanggap na mahirap. Napakatalino niya pero pinagkakamalan siyang baliw. Parang gano'n 'yung nangyari kay, ang tawag dito, doon sa character sa Noli Me Tangere 'no, um, na pinagkakamalan nilang baliw pero napakatalino niya, 'di ba? So may character na gano'n sa No Limit Tangere, 'di ba? So ayan din si Camaron Cocido. Sabi ni Camaron Cocido sa kaibigan niya si Tio Kiko, "Alam mo kasalanan 'to ng mga Kastila, bakit ang daming tao? Kasi pinagbawal nila yung pagpapalabas ng Les Cloches de Corneville. Alam mo naman yung mga tao kapag pinagbawal,
mas ginugusto nila, 'no? Halimbawa, bawal mong kainin 'to. So, naku-curious yung mga tao, kakainin nila yon, 'no? Bawal mong tignan 'to. So, titignan nila, naku-curious. Yung curiosity malakas sa mga tao, eh, 'no? So, sa Kapampangan nga, kung toro babawal mo, lalo lasisigi, 'no? Kung kailan pinagbabawal mo, mas lalo silang sumisigi. So, parang gano'n yung ibig niyang sabihin. Kaya nga nung pinagbawal ng mga braille ang pagpapalabas ng Les Clochas de Corneville, na kung tutuusin hindi naman talaga nila gustong ipagbawal 'no, para lang bumenta. Kasi kung gusto nila ipagbawal 'yan, hindi na nila pinatuloy yung palabas. Pero pinatuloy pa rin nila. So, na-sold out. Bakit bakit gusto nilang ma-sold out 'yan at maraming tao? Kasi kikita din sila diyan, eh, may commissions din sila diyan tapos libre pa sila. 'No, at yung mga praile pa yung ayaw, eh, ang babastos nga ng mga praile that time, 'di ba? So, gusto nila din makakita ng mga bastos na palabas na ganyan, okey? So, ayan nga. So, ang daming mga gusto pang bumili ng ticket pero wala na dahil nga sold out na yung ticket na ganyan. Isa sa mga hindi nakabili ng ticket si Tadeo. Si Tadeo, yun yung estudyante na bulakbol na katulad ni Juanito Pelaez na kaibigan din nila nila Isagani 'no, kasama din nila. Hindi siya nakabili, pero nandiyan siya. Pero sakto, yung biniling ticket nila Isagani na makaraig, sobra ng isa dahil hindi pumunta si Basilio. Kasi si Basilio nagre-review diyan at inaalagaan niya yung may sakit na si, Kapitan Tiago, okey? So, napunta na lang yung ticket kay Tadeo. Pero merong isang kondisyon, sinabi ni Makaraig na, "Ibibigay ko yung ticket sa'yo, makakapanood ka, pero aliwin at kausapin mo si Don Custodio kasi may gagawin sila." Next. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangunguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Bensay ng tungkol sa kalinisan ng budhi, pananampalataya, mabuting asal, at iba pa. Ngunit, kung nasa mga dulang sa inete ay may mga salita pangungusap na dalaya ang kahulugan. Nakawin ko, tingnan naman. Akala yan, wikang kasi. Ayaw din sa'yo. Nang alam na Diyos, sa wikang kasi. Hindi ka pagsan. Okay, so pinagtatalunan nila dito na okey lang naman daw yung wikang Pranses na kabastusan yung sinasabi nila. Hindi naman naintindihan ng mga ano, ng mga ng mga tao o manonood 'no. Tapos sinabi pa niya na, bakit sa mga Kastila may mga kabastusan na sinasabi, pero sabi nga nila na mas, tawag dito, mas superior naman daw yung wikang Kastila kaysa sa wikang Pranses, kaya okey lang. So, parang may political issue din dito 'no, na kapag sa wikang Kastila okey lang, pero 'pag sa ibang wika ayaw nila. Okey, next. Habang naglalakad si Camaron Cocido, napansin niya ang pagdating ng ilang mukha na di kilala. Iba't iba ang pinanggalingan, naghuhudyatan sa pamamagitan ng sindat at kubo. Noon niya lamang nakita ang mga taong iyon. Mga taong hindi mapalagay at parang noon lamang nakapagsuot ng Amerikana. Sa halip na magpupwesto sa unang hanay ang mga taong ito upang makakita ng mabuti, ay nagsipagtago at nagkandong sa dilim. Mga investigador kaya? O magnanakaw? Okay. So, nung nagpapasok na sila ng tao doon sa bulwagan o doon sa theater, yung unang pumasok na mga tao, imbes na pumasok sila o pumuwesto sila sa harapan, mas pumuwesto sila doon sa dulo, doon sa pinakamadilim. Ganyan naman yung mga tao, 'di ba? Pero yung mga tao na yun na nakaayos ng coat, Ayos Maynila 'no? 'Pag sinabing Ayos Maynila, yung mga nakaayos talaga 'no? So, yun yung tawag nila diyan, yung mga naka-coat, Ayos Maynila. So, yung mga nakaayos Maynila na yun, nagpulong-pulong sila doon sa madilim na yun, may pinag-uusapan sila. Ngayon pala, yung mga tao na yun yung mga kinausap ni Simon sa paghihimagsik. So, ang dami niyang kinausap diyan na grupo, 4 na grupo. Take note of this 'no? Unang grupong kinausap niya, yung mga tulisan, sina Kabesang Tales yung grupo nila.
So sabi ni Simon, kayo ang bahalang pumatay sa mga prayle at mga, namamahala sa gobyerno. Katulad nila Kapitan General, nila Don Custodio, nila Padre Irene, Padre Salvi, Padre Camorra, Padre Sibila, at marami pang iba, okey? Tapos may kinausap din siyang grupo, yung mga estudyante, 'no? Kakausapin niya pa lang actually si Basilio, kasi si Basilio ang magiging leader ng mga estudyante. So, si Basilio kasi yung tanging may kaalam-alam sa kung saan nakaroroon si Maria Clara bukod kay Padre Salvi, tama? So, kailangan makausap niya si Basilio, kasi kapag di niya nakausap si Basilio at di pumayag, hindi nila makuha si Maria Clara. Kaya pipilitin niya, puwersahan ng pagpipilit talaga ang pagpayag ni Basilio. So, ayun. Next, kinausap din niya yung pangatlong grupo, yung mga manong at manang. Yung mga manong at manang, yun yung mga tagapagprotekta ng simbahan, 'no? Sila yung mga madasalin, mga nagsisimba araw-araw, 'no? Hindi lang linggo-linggo, araw-araw nagsisimba yung mga yun. So, sinabi ni Simon na magkakaroon daw ng kaguluhan at yung mga, um, gwardiya sibil ang manggugulo kasi nga daw, aalis na yung leader nila na si Kapitan General. So, manggugulo daw sila, wawasakin nila yung simbahan. Pero gawa-gawa lang yun ni Simon, 'no? Para magkagulo. Tapos, sabi ni Simon na wag ninyong hayaan na mangyari yun kasi sisirain nila yung simbahan. So, siyempre di naman papayag yung mga manong at manang dun. Next na grupo na kinausap niya, yung mga gwardiya sibil mismo, 'no? Kinausap niya yung mga gwardiya sibil na magkakaroon ng kunwa-kunwaring himagsikan. So, dahil nga paalis na yung Kapitan General diyan, 'no, 'pag daw nagkaroon ng kaguluhan at naayos ng Kapitan General, mababalitaan sa Espanya yun, mae-extend si Kapitan General, mapo-promote siya. So, mapo-promote din yung mga gwardiya sibil. So, binalak niya talaga yun. So, kailangan daw na magkaroon ng kaguluhan na kunya-kunyari para maayusin yun ng Kapitan General. So, hindi alam ng mga manong at manang na kunwa-kunwari lang yung gulo na yun. So, yung tagapagprotekta ng simbahan, busy silang makikipag-away ngayon sa mga tulisan. Yung mga tagapagprotekta ng gobyerno, busy sila nakikipag-away ngayon na kunwa-kunwari, 'no, na alam nila sa mga manong at manang. So, sino yung poprotekta ngayon sa mga private, mga opisyales? Wala, kasi nga busy sila, 'di ba? So, doon napupunta sina Cabezo Tales, 'no, para patayin yung mga opisyales at mga nasa simbahan. Okay, so 'di ba ang galing ni Simon diyan, 'no, talagang ginamit niya pati mga kalaban niya sa kanyang himagsikan. Next, nakita yon ni Cameron Cosido. Sinabi niya na may balak na masama si Simon, pero hindi siya pinaniwalaan kasi nga pinagkakamalan na baliw itong si Cameron Cosido. Amoy siya sa isang gutok. Opo, huwag kayong mabahala. Ang general ang may utos niyan. Ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Pag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. So yun yung sinasabi ko, 'no? Ang hudyat doon ay isang putok. Kapag narinig na nila yung isang putok na yon, kailangan magpanggap na sila na nanggugulo sila. At didepensa naman yung mga manong at manang. Kapag nagkaroon na ng pagdidepensa na gano'n, ng gulo sa pagitan ng gwardiya sibil at mga mano, doon na papasok sa eksena yung mga tulisan. Papatayin na nila yung mga dapat patayin, tapos sina Basilio, yung mga estudyante, pupunta sa Santa Ana, I mean, para iligtas si Maria Clara. Ay ka na. Ingatan ang mga basa. Okay, next. Kabanata 22, pero sa next video na yon, 'no, kailangan ko ng stop dahil masyado ng mahaba. Okay.